Ang sabi po ng unang tala na atin pong babasahin ngayong hapon, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan, at sino ang makakatayo? Sino kaya ang makakatayo sa pagsubok na ito, mga kapatid? Kaya atin pong tuklasin, atin pong ipagpapatuloy ang atin pong pagtuklas sa banal na kasulatan. Mayroon pong naisulat dito sa Bible Commentary, Is Day a Bible Commentary, Volume 7, page 803. Ito po ay isinulat ni Mrs. White matagal ng panahon. Kumbaga sa kanyang kapanahunan ay ibinigay niya ang mga nangyayari bago niya ito isinulat, alam na rin niya sapagkat ibinigay ng Panginoon ang karunungan na ito sa kanya upang ibahagi niya hanggang sa atin pong kapanahunan. At sa darating pang mga henerasyon na ito po ay magiging sandata natin at ito ang magiging pundasyon ng atin pong ginagawa ay tunay at totoo. Ito po ang pahayag niya, mga kapatid. Seventh-day Adventists who generally understand the beast of verse 7. Pansin niyo po, Revelation 11:7. To represent the first French Republic. So yung mga Pransyano, yung lugar ng Pransya, yan po ang beast o yung hayop na umahon mula sa kalaliman. Yan po ay mga konting review lamang. At alam po natin na ang pangyayaring ito ay mayroong buwan, June 17, 1797. At ito po ay nagsimula naman ang gawain na ito na kanila pong natuklasan at sinulat ni Mrs. White, November 10, 1793. Ito po yung pangyayari doon sa pagbangon at pagbagsak ng mga reformador na mga lingkod ng Diyos sa bansa na kung saan sila naroroon upang magbahagi ng salita ng Diyos. Alam po natin sa konting review, pinutulan ng ulo ng mga yan at pinatay, pinahirapan, lahat po yan. At nagtapos sila sa kanila pong gawain na pag-uusig sa mga banal at marami pong namatay at marami pong dumanak na dugo at marami pong nailagak ang kanilang buhay at naikitil ang kanila pong buhay sa kanila pong ginagawa at pagtatanggol at pagbabahagi ng salita ng Diyos sa lugar na iyan at ito po ay nagtapos. Okay? At pagbangon naman ng kapangyarihan. At pagbangon ng kapangyarihan ito, mayroon din katapusan. At muli pong nangibabaw naman ang salita ng atin pong Panginoon. Tapusin po natin. Republic 1792 to 1804. Especially in terms of its anti-religious bias, find this prophecy fulfilled during that brief period of French revolutionary history when atheism as an its height. And this period may be reckoned from November 10 to 1793 to 1797. Tandaan po natin na ang pangyayaring ito ay nagtapos noong taong 1804. At pagkatapos ng mga bagay nito, mga kapatid, ay mayroong isang namamahala at mayroong pamamahala at mayroon silang batas at prinsipyo na tumayo sa lugar ng mga Pransyano at ang prinsipyong ito rin ang ating ikinabubuhay ngayon. O, di ba? Gusto ko pong i-share sa inyo ito, mga kapatid. Nung bumangon at bumagsak ang Kristyanismo sa lugar po ng Pransya, mayroon pong mga iba't ibang mga theory na bumangon po roon. At dahil sa isang filosofiya na ginawa ito ng isang marunong na tao na sa kanila pong mga politikal o sa kanilang mga politika na pangunguna, ito po ay nagiging aktibo na magiging isang batas na gagawin nila na sa pamamagitan ng karamihan. Kumbaga dito sa atin, people's power, lakas ng sangkatauhan sa kanilang bansa, mapapaalis mo kahit sino ang nakaupo riyan sa bansang yan. Kaya dyan po dumating ang isang batas na ito'y tinatawag na batas democratic o demokrasya, demokratiko. So doon po sa pangyayaring yaon ay bumigay ng isa pong napakalakas na isang batas na bumangon doon sa kanila pong lugar
na ito ay tinatawag na social contract theory. Sa pamamagitan ng lakas, pagkakaisa, people's power, mapapaalis mo kung sino ang gusto mo. Nandoon ang desisyon sa karamihan. Imaginin po natin, sapagkat yan po ay magiging takbo. Di ba tayo demokrasya pa nga kapatid? Hindi po pwede rito kapag ikaw ay mayroong ginawang kalukuhan sa gobyerno, lalo kapag napagkaisahan ka, naaalisin ka, people's power, aalis ka talaga. Lalong-lalo na kapag ang lakas na ng sangkatauhan ang nagkaisa para papalisin ang isang namamahala. Yan po mga kapatid, ang bumangon doon sa kanilang lugar. Ang tanong sa talata nating binasa, sino kaya ang makakatayo sa pagdating ng ganitong karanasan ng mga anak ng Diyos muli? O di ba? Ang series number 3 natin, matutuklasan natin ang mga maliliit na bagay na ito po ay mayroong kinalaman sa paglilingkod natin sa ating mahal na Diyos. Sapagkat pagdating ng panahon, kapatid, kapag ang gobyerno na ang magbigay ng batas, kailangan tayo ay susunod sa kanila. Subalit mayroong panggobyerno ang Diyos na dapat po nating sundin. Bakit natin ito tinuklas, mga minamahal na mga kapatid? Kasi tayo nakatira ngayon sa isang demokrasyang pamamahala ng buong sanglibutan. Although hindi naman lahat naging demokrasya, mayroon ding mga ibang pamamaraan na kanilang panggobyerno. Kaso lang sa pagbangon ng demokrasyang ito, kailangan ito po ay people's power. Ang tao ang masunod. Gobyerno ang masunod, kapatid. Darating ang panahon na yung state and religious, kapag yan, kapatid, ay nagtagpo muli, magkaroon ng lakas ang relihiyon at ang gobyerno, isa ang masunod, people's power. Lahat yan manggagaling sa kanilang batas. Kawawa rito muli ang mga anak ng Diyos. Pero pinahahanda tayo ng Diyos kung paano natin dalhin ang ganitong sitwasyon pagdating sa ganitong klaseng subukan. Sino ang makakatayo sa atin pagdating sa ganito? Okay, dito tayo. Mayroon pong iba't ibang mga bagay na atin pong tinatawag. Mayroon tayong iba't ibang bagay na atin pong tinutuklas. Na ito po, dapat ay makinig tayo ng mga opinyon ng mga salit-saling sabi ng iba naman na ito ay mayroong pakinabang para po sa atin. Alam na po natin kung saan ang direksyon ng atin pong pag-aaral, mga kapatid. Sino ang makakatayo pagdating ng subukan ng atin pong pananampalataya? Yan ang tanong at yan po ang ibinigay sa atin. Bakit kailangan nating tumayo pagdating ng panahon sa subukan at persecution na atin pong haharapin? Yan po ang ibig sabihin yan. Pagdating sa isang batas na magmumula sa kanila at gagamitin ang gobyerno, walang magagawa tayo, kapatid. Pero manghawa ka nating mabuti na tayo ay nasa piling ng ating Panginoon. Yan po ang ating series number 3. Ito, this government may take different forms. Ayan o, ito yung democracy and according to the disease and characteristic of the state, and that all these forms carry different virtues and drawbacks. Kakaiba ito. Kapag ito na ang umiral na mayroong isang batas na magmumula sa kanya at gagamitin ang gobyerno at ang gagamitin, kapatid, yung panggobyerno ng United States of America na siya ang pinakamalakas ngayon sa buong sanglibutan, may magagawa kaya ang tao? Wala. Kaya galing sa kanilang kapangyarihan, idadaan sa pinakamalakas na panggobyerno upang marating at napakabilisan agad dyan, makakarating kahit sa ang dulo ng sanglibutan, makokontrol nila because of people's power. Biro mo, pagbibintangan ka na ikaw ang pasabog ng bulkan, pagbibintangan tayo, kapatid, na tayo ang gumagawa ng kasamaan dahil ayaw nating sumunod sa kanila, yan ang masaklap. Sino kaya ang makakakalag ng tali na ito ng kapangyarihan ng kaaway? Walang iba ang makakakalag at ang makakasunod dito kundi ang atin lamang Panginoon. Panghawakan nating mabuti, kapatid. Yakapin nating mabuti ang pananampalatayang ito. Sapagkat dito tayo huhugot ng pinakamalakas na lakas mula sa Panginoon. Last tayo, The Great Controversy, page
234. Tandaan po natin, ito po ay sulat ni Mrs. White. Throughout Christendom, Protestantism was menaced by formidable force. The first triumph of Reformation passed, Rome summoned new forces hoping to accomplish its destruction. At this time, the order of the Jesuits was created. Sikreto po yan. Pero sinulat ni Mrs. White yan, napakatagal na. Alam na natin kung ano ang mangyayari. Kapag yan ay mangyari na, sapagkat kasalukuyan, sila po ay gumawa ng isang kapangyarihan, isang bagong order, isang bagong samahan na ito ay tinatawag na Order of the Jesuits was created. Ito yung samahan ng mga Jesuits. Kapatid, mga matatalino ito, mahuhusay, mga matatapang. Kapag yan ay magmumula sa kanila, ito yung form of government power na kapag ito ay nabuo at binuo ito, mga kapatid, na nagmumula sa kanila, sa mga Romano, ito yung kapangyarihan na wala kang tatakasan kahit saan ka magtagong bundok, wala kang mapupuntahan. Kapangyarihan ang pinag-uusapan dito. Kaya from the abyss, mula doon sa pinakailalim, bumangon, nangyari, maraming pinatay, at ito'y natapos. Ngunit babangon muli, at sa pagbangon nito, kapatid, ito yung tinatawag nila na pag-uusig sa mga anak ng Diyos. Sino ang makakatayo? Sabi ng atin pong mahal na Panginoon. See? Kita po natin. Ang sabi po ng isang manunulat, ang matibay na pananampalataya na ikaw ay makakatayo sa subukan, susukatin kung hanggang saan ang tapang mo sa iyong paglilingkod. Dito pa nga lang mga minamahal ko, minsan hindi tayo nakakatayo dahil pagod tayo. Okay lang yan. Pero tandaan po nating mabuti, kung gustong lumakas ang ating pananampalataya araw at gabi ng ating pong paglilingkod, ilagak natin ang ating buhay sa Panginoon. Magdalanginan tayo na walang patid. Wala akong makakatakas dito. Pero ang pinakamabuti lang, dahil pinauna nang sinabi sa atin ng ating pong manunulat, kapag yan ang nag-form na yan, kapag yan ay bumanat ng lakas na yan, tandaan ninyo kapatid, December 1, this coming December 1, malapit yan, mayroong mangyayaring COP28 na gaganapin yan sa isang napakalakas na lugar. Tingnan natin ang pangyayaring ito, kung ano ang susunod na kabanata. 2015, alam na natin na ang nangyaring COP27 na yan, kung anumang COP yan, yan po ay isang batas na binuo ng Vatican City na ito ay mamamalagi at ipapatupad yan malapit na panahon. Sino ang makakatayo? Ang sabi po ng aklat ng Apokalipsis. Kayo po ang makakasagot, kapatid. Ako rin ang makakasagot sa atin. Makakatayo kaya tayo pagdating sa ganitong klaseng subukan at mararanasan natin sa ating buhay. So yun po ang laman ng The Abyss at series number 3 ng atin pong paglilingkod. So, last ito. Tingnan po natin mabuti. There was no crime too great for them to commit, no deception too base for them to practice, no disguise too difficult for them to assume, vowed to perpetual poverty and humility. It is what this studied aim to secure wealth and power to be devoted to the overthrow of Protestantism and the re-establishment of the papal supremacy. Hindi ho daya yan. Hindi palapalaga yan. Hindi rin ho gawa-gawa natin yan. Hindi. Yan po ay tunay na ipinahayag ng ating Panginoon kay Mrs. White. Yan po ay nasusulat sa Great Controversy, page 234 and 235. Napansin niyo po, mga minamahal, ano po? Medyo may kasilanan siya. Kasulang ang totoo, mananatiling totoo. Kaya ang tanong, sino ang makakatayo sa kanilang galit na ibababa? Kaninong galit yan, kapatid? Yan po ang galit ng kaaway ng Diyos. Sino kaya makakatayo sa atin dyan? Diba? Kaya dito sa ginagawa natin, pagtibayin nating mabuti ito sapagkat yung re-establishment of the papal supremacy
malapit niyang ibababa yan dito sa sanlibutan. Alam po natin kung ano ang nangyayari ngayon sa ating sanlibutan. Kaya napakabuti ng Panginoon para po sa atin. Bakit? Ating natuklasan, ibinigay ang karunungan sa atin pong mga mangangaral, sa atin pong mga lingkod na mga kaibigan, at ibinigay niya sa kanyang iglesia sapagkat tayo ay nanirahan sa huling panahon at yugto ng atin pong paglilingkod. Mga kaibigan po namin pong mga kapatiran na sumusubaybay dito po sa ating media ministry, lahat po tayo ay magmasid kung ano ang mangyayari sa susunod na kabanata ng ating panahon at kung ano ang ating kalagayan sa ating buhay. Hindi ito patumpik-tumpik, hindi rin ito pananakot, kundi ito ay isang hudyat ng paghahanda ng mga anak ng Diyos upang hindi tayo maligaw at hindi tayo matutumba sa mga pagsubok na ating daranasin. Ito yung persecution na mararanasan sa mga anak ng Diyos. So sa hapong ito, kung mayroon na tayong series number 4, mamayang madaling araw, tatapusin po natin ang The Abyss. At ang susunod nating tutuklasin, kapatid, sino ang pinakamakapangyarihang bansa sa buong sanglibutan at ang nasa likod na kapangyarihan na siyang mag-uudyok upang ipalaganap sa buong sanglibutan itong kanilang batas, walang iba kundi yung Jesuits power na kanilang binuo upang laganapin nila ang buong mundo at tayong lahat ay kasali at masasakop dito. Ang lamang lang natin, kapatid, kasi tayo ay nasa piling ng katotohanan, nasa piling tayo ng Diyos, at nasa piling tayo ng totoo. Sino ang makakatayo pagdating ganyang klaseng karanasan na mangyari sa ating buhay? Ito po ang ating dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen.